Magsisimula na ang seremonya. Mahusay na narinig ni Gru ang kanilang pag-uusap, nagtaka, may alam ba ang Crown Prince? Ngunit hindi ito mahalaga, dahil hindi niya kailangang gastusin ito sa duke. Kung gayon ang karamihan sa mga aristokrata ay mamamatay, si Asgard von Valentia ay umalis sa bulwagan. Patuloy pa rin sa galit na Crown Prince, ang mga rebelding ito ay nagtatago sa likod ng king. Sumagot si Bradley na alam niya ito, ngunit wala silang dahilan para pigilan sila. Ngayon, kung kukunin nila sa kanilang sarili na suriin ang mga salita ng kanilang ama, mawawalan sila ng pagkakataon. Muling sigaw ni Asgard, ngunit kung iiwan nila ang lahat ng ito, ano ang mangyayari sa mga aristokrata na naroroon? Gumagamit ba sila ng mga artifact na hindi pa nila narinig? Malalagay sa panganib ang mga bisita. Nakatingin sa gilid. May gusto pa siyang idagdag, ngunit tumahimik. Si Bradley von Oslan, hawak pa rin siya sa bisig, ay biglang matigas na sinabi, upang maputol ang bulok na laman, dapat silang maging handa sa pagdurusa ng malusog. Mayroon siyang mas malaking plano, kaya hiniling niya sa duke na kumalma. Sa halip, iba ang gagawin nila. Tumunog na naman ang bell. Ang pari, na nakakuha ng atensyon ng lahat, ay nagpahayag na may ilang problema na lumitaw sa labas, ngunit nalutas nila ang lahat. Nagpapatuloy ang seremonya. Ang kaganapan ngayon ay bubuksan ng Crown Princess Chloe von Valentia. Nang magsimula siyang bumaba sa hagdan patungo sa kanila na nakasuot ng magandang damit na puti ng nyebe, ang mga panauhin, na hindi napigilan ng kanilang kasiyahan, ay malakas na bumulala sa anghel ng Duchy of Valentia. Maswerte ang mga prinsipe. Inabot ni Bradley ang kanyang kamay sa kanya at napansing maganda siya. Tinanggap niya ang kilos at nagpasalamat sa kanya. Sabay silang nagsimulang bumaba sa malakas na palakpakan. Biglang may napansin si Bradley von Oslan sa likuran niya habang nagpatuloy ang pari. Ngayong narito na ang mga bayani ng okasyon, maaari na nilang simulan ang seremonya. Biglang lumapit ang isang waiter sa isa sa mga mesa at humingi ng tawad, nagsimulang magsindi ng kandila sa wedding cake. Tuwang-tuwa ang mga nakaupo sa hapag, nagsimulang mag-usap na para bang halos nakalimutan na nila ang kandila. Maging ito ay mukhang espesyal. Napakaganda ng ginawa ng mga chef. Sa oras na ito, nakaupo si Lunar Wolf palayo sa lahat na may laman ng tiyan habang naisip ni Tiny na magiging madali ang paghahanap ng mga bola, ngunit ang lahat sa silid na ito ay bilog. Hindi nila muling pininturahan ang mga ito para malito ang iba. Ano ang dapat niyang gawin? Hindi niya malalaman kung nasaan ang mga tunay. Dapat ba niyang sirain ang lahat? Biglang sumangot ng hangin ang isa sa mga bisita, tinanong ang iba kung naaamoy nila ito. Nagsimulang magniwi ang mga tao. Sumang-ayon, kasama niya. Oo, ano ito? Hindi sila pamilyar dito. Ito ba ay mula sa pagsunog ng kandila? Kadalasan, iba ang amoy. Pagkarinig pa lang ni Tiny nito ay napaisip agad siya, amoy. Ano ang pinag-uusapan nila? Ito ba talaga ang iniisip niya? Ito ay ang parehong amoy. Bago ang pagsabog na iyon, agad na sumugod ang lobo sa cake, at napagtanto niya, narito sila. Pagkatapos ay nagtago ito sa ilalim ng puting mantle na nakasabit sa mesa habang ipinagpatuloy ng pari ang kanyang talumpati sa kasal bukas, unang lalabas ang Crown Prince. Ngunit ang mga bisita ay biglang nagsimulang tumalon mula sa kanilang mga upuan, sumisigaw, anong bagay ang nadulas sa ilalim ng mesa? Ano ang dumampi sa kanyang binti? May isang bagay sa ibaba. Ano ito? Nahihiyang binanggit ni Tiny na hindi siya nakalusot ng hindi napapansin. Ngunit walang pagpipilian. Sa susunod na sandali, biglang lumaki ang Lunar Wolf, natamba ang mesa. Nagpanik agad ang mga tao. Anong lobo ang nagkakahalaga ng pagtakbo? Bumukas ito ng husto at sinimulang kagatin ang wedding cake sa mga piraso. Si Gruel, na napansin ito, ay nagtaka kung ano ang nangyayari. Ito ba ay ang parehong signal? Mukhang hindi ito laban sa mga aristokrata. Siguradong may sinusubukang pigilan sila. At nang makuha ng lobo ang mga bomba at tumungo sa bintana kasama nila, napagtanto ni Tiny na nasa cake sila. Hindi pa siya late, kailangan niya itong iluwa doon. Ngunit ang Lunar Wolf ay biglang inatake mula sa likuran ni Gruel, na nagpatamba ng mga bomba mula sa bibig nito, nang makita kung paano sila nagsimulang pumutok. Si Tiny ay sumigaw sa takot, hindi, ngunit pagkatapos ay nagkaroon ng isang maliwanag na pagsabog. Vincent von Oslan, nakaupo sa kanyang trono,
nilinaw, lumipad ba sa hangin ang bubong ng kapilya? Kinumpirma ito ni Ludwig na nakatayo sa malapit. Sigurado yan. Naniniwala siya na ang mga demon's followers ay gumawa ng bagong artifact. Hindi pa malinaw kung magkano ang pinsalang ay dudulot nito. Sinabi ni Vincent na hindi mahalaga kung maraming miyembro ng isang side branch ng pamilya ang mamatay. Naalala niya na nandoon ang Crown Prince at Crown Princess. Gayunpaman, ipinaliwanag ni Vincent von Oslan nang nakangiti na hindi mahalaga, ang kanilang pagkamatay ay magsisilbing isang mahusay na dahilan para sa kanila. Kapag inilapat niya ang kapangyarihang ninakaw ng mga aristokrata, muli niyang sakupin ang buong kontinente. Isa itong magandang dahilan para magsimula ng digmaan. Ludwig, malungkot, ibinaba ang kanyang ulo, sinabi ng mabigat, kung ano ang isang namumukod tanging solusyon ng kanyang kamahalan ay nagsimulang dahan-daang tumira, ang paghahari sa pagitan ng mga fragment ng bato, ay nag-utos sa mga demon's minions na patayin ang lahat ng mga miyembro ng royal family ngayon. Agad silang nagsimulang magkagulo, habang siya buong pagmamalaki na naisip na tiyak na hindi niya palalampasan ang gayong senyales. Bueno, dapat ba niyang simulan si Bradley von Oslan na tumingin sa paligid, na tinatawag na Chloe, na nagtatanong kung nasaan siya, prinsesa. Sa mga oras na ito, duguan na ang mga tao sa paligid niya, nakatingin sa matatalim na espada sa harapan nila, at nagsisigawan din ang mga biktima. Bakit nila ito ginagawa? Kailangan nila ng tulong, isang tao. Tulong. Pinagbantaan sila ng mga alipors, na nagsasabing walang aalis dito. Si Bradley ay nakipaglaban sa takot. Hindi niya alam na may panganib na hindi niya inaasahan ito. Kanina, kinausap niya si Ixalan at ipinaliwanag na bukas, ang king ay papatayin ng mga tagasunod ng demonyo, at kung hindi, dapat niya itong wakasan. Galit na galit si Bradley von Oslan. Muntik na siyang mamatay. Hindi maisakatuparan ang kanyang mga plano. Bigla niyang nakita ang isa sa mga tagasunod ng demonyo. Wala siyang isa sa mga aristokrata rito na sumisigaw na mamatay siya, pagkatapos ay nagtanggal ng ngipin. Sabi ni Bradley, itong mga freak. Pagkatapos ay tinulak niya ang lalaki palayo gamit ang kanyang mga paa, hinawakan ng espada at personal na hinarap siya sa lahat ng oras na ito. Hindi napigilan ni Bradley von Oslan ang pag-iisip, ang prinsesa ba? Sige, kailangan niyang kumalma. Naplano na niya ang lahat tungkol sa kanya at malapit nang dumating ang kanyang biyenan. Una, kailangan niyang subukang mabuhay, upang ang lahat ng kanilang pagkamatay ay hindi walang kabuluhan. Biglang naakit ang kanyang atensyon ng isang malakas na dagandong, at nakita niya ang tatlong mabangis na demonyo, isa sa mga halimaw na agad na patungo sa kanya, pinahaba ang paghinto nito. Sa wakas, pagkatapos ng nakakabinging pagsabog, nagising din ang free will ni Gina. Hinihimas niya ang kanyang masakit na ulo, nabanggit sa kanyang sarili na hindi pa siya nababalaan tungkol sa pagsabog dati, sinabi sa kanya ni Asgard von Valencia na pumunta sa seremonya ng kasal bilang isang knight for Chloe. Agad na napagtanto ni Gina na ang ibig sabihin nito ay wala ring alam ang duke. Biglang bumagsak ang maliit na fragment of stone sa kanyang balikat, kung saan agad siyang tumalon sa gilid. Sa sumunod na sandali, isang malaking blok ng bato ang nahulog sa kinatatayuan niya, nanginginig sa sakit. Biglang napansin ni Genus Freewell na pagkatapos ng pagsabog ay namamanhid ang kanyang katawan. Sa palagay niya ay magagamit lamang niya ang mana sa isang limitadong lawak, ngunit salamat sa artifact na ibinigay sa kanya ni Tiny, magagawa niyang manatili. Sa wakas ay lumitaw si Chloe von Valencia kasama si Vivian, na tumawag sa kanya at agad na tumakbo. Tuwang-tuwa din ang Genus sa kanila, bulalas, sila iyon. Okay naman sila. Bigla siyang binato ni Chloe ng sword, inutusan siyang kunin iyon. Wala silang masyadong oras. Pagkatapos ay umatras kasama si Vivian. Salamat sa kanyang pagmamadali. Kailangan nilang makita ang prinsipe. Agad naman siyang sumagot na naiintindihan niya ang lahat. Pagkatapos ay narinig ang malakas na hiyawan ng mga demonyo. Tumigil din si Chloe von Valencia sa pagkataranta, paulit-ulit sa kanyang sarili, mga demonyo. Ipinagpatuloy ni Bradley von Oslan ang pakikipaglaban sa mga halimaw sa pagkakataong ito, at nang humarap ito sa kanya, lumitaw si Chloe, na nagtataka na bumaling sa Diyosa, na humihiling sa kanya. Nabigyan siya ng lakas. Gamit ang kanyang wand, na-activate niya ang maliwanag na solar stream na nagpal-ayos sa mga halimaw. Laking gulat ni Bradley,
at nahihiya na lang niyang inipit ang isang hibla ng buhok sa likod ng kanyang tenga. Mariing tawag ni Vivian sa kanya, na nag-iingat. Ang isa sa mga demons na muling lumitaw ay dumiretso sa kanila, ngunit ngayon ay sumagip ang Genus Freewell, at gamit ang isang sword, pinutol ang magkabilang kamay ng mga halimaw. Ngunit sa parehong oras, pinatalsik ang staff mula sa mga kamay ni Chloe Von Valente. Natuwa siya nang makita siya, ngunit desidido itong inutusan silang umalis. Mananatili siya rito. Napansin din ni Genus sa kanyang sarili na pinupuntirya niya ang leeg, ngunit hindi nakuha dahil sa limitasyon ng mana. Siya lamang ang hindi maaaring talunin ang lahat ng mga halimaw na ito ng sabay-sabay, kaya kahit papaano ay magkakaroon siya ng oras. Muli siyang inatake ng demonyo, humirit ng nakakainis, at inatake siya ng Genus Freewell gamit ang kanyang sword, gamit ang Valentus sword technique at ang pangalawang anyo ng Caught Blue Energy ay nakapalibot sa halimaw. At higit pa riyan, gumamit din ito ng variation ng nakakabaliw na hangin na depensa ni Bradley Von Oslon, pasigaw na sabi ni Chloe, kaya ganito ang Storm Knight. Ngunit sa kabila ng lahat ng mga pag-atake, ang halimaw ay tila hindi naramdaman ng mga ito, at nagsimula lamang na tumaas ang laki ng Genus. Nang makita ito, nagtaka, paano ito posible? Ngunit pagkatapos nito, nagkaroon ng pagsabog, at siya ay itinapon ng mataas sa hangin. Si Chloe Von Valencia, noong una, ay natatakot para sa kanya. Pagkatapos ay nakita kung paano umabot ang paa ng isa pang demonyo patungo sa kanila. Ngayon matingkad, pumasok sa labanan, tumalon sa leeg nito at sumisigaw na hindi niya hahayaang saktan siya nito. Biglang sigaw ni Bradley kay Chloe para tumangala. Sa pagkakataong iyon, isa pang halimaw ang patungo sa kanila mula sa itaas. Nang bigla niya itong tinawag muli, niyakap siya ng mahigpit at tumalon sa gilid para lang saktan ang demonyo. Nauna na niyang sinabi kay Chloe Von Valencia na nakatanggap sila ng impormasyon na may magaganap na kudetat sa rehearsal bukas. Takot na sinabi niya ang parehong bagay bilang Asgard isang coup pagkatapos siya ay dapat. Bala, gayunpaman, pinutol niya ito, na binanggit ang hindi, na pag-usapan na niya ang lahat sa kanyang biyenan. Nagulat si Chloe, at sa makatuwid ay nagtanong, ang kanyang ama ba, si Bradley Von Oslon, ay nagpahayag na may plano siyang baguhin ang kapalaran ng kingdom. Gayunpaman, hindi niya ito ipagsapalaran para sa kanya. Kaya't hiniling niya sa kanya na kumuha ng isang bagay sa mga salitang ito, ibinigay niya sa kanya ang Pulse Ares, na tinanggal niya sa kanyang kamay. Nilinaw naman ni Chloe Von Valencia kung ano ito. Ipinaliwanag ni Bradley na ito ang kanyang artifact, ang tagapagtanggol, ipinangako niya na anuman ang mangyari bukas, ligtas siya. Nagsusuka ng dugo si Tiny, at pinupunasan niya ang gilid ng kanyang bibig. Iritadong iniisip, hindi pala. Mukhang nawalan siya ng malay dahil sa pagsabog. Ang pagkabigla ay masyadong malaki, ngunit siya ay gumawa ng isang malaking kontribusyon. Sigurado siyang hahawakan ng matanda ang iba. Gayunpaman, ngayon ay nakatayo si Asgard Von Valencia sa harap ng pasukan ng palasyo na sumisigaw sa dalawang knights na umalis sa daan. Gusto nilang umalis siya pagkatapos makita ang pagsabog, sumagot sila na ang responsibilidad para sa kaligtasan ng Royal Court ay nasa knights. Aayusin nila ito ng buo. Hindi kailangang mag-alala ang duke. Pagkatapos ay hinawakan niya ang kanyang sword, nagmumura, mga idiot sila, ngunit pagkatapos ay tumalikod, dagdag ni Asgard, mas mabuti kung ang lahat ay gumana para sa mga knight na ito. Pinagmamasdan siya ni Tiny, nagtataka kung ano ang ginagawa niya. Bakit hindi niya inilabas ang kanyang espada? Ito ba talaga ang matandang Asgard? Alam niya, hindi, iba talaga siya. Papunta sa kanya ng mabilis na hakbang. Napansin niya si Tiny, agad namang nilinaw ni Asgard Von Valencia na maayos naman ang binata. Kailangan nilang maghintay ng kaunti. Gayunpaman, nang hindi siya pinansin, lumapit siya sa pintuan kung saan pinigilan din siya ng mga knight at tinanong siya, taga Valencia ba siya? He should move away. However, bastos na sabi ni Tiny, ito ay nonsense. Sa susunod na saglit, kinalat niya ang dalawang lalaki sa isang suntok ng kanyang hammer, dahilan para mapasigaw ang Asgard, ano ang ginagawa ng lalaki? Kung sasalakayin niya sila, ito ay maituturing na pagtataksil. Ngunit pinutol siya ni Tiny, sinagot na wala siyang pakialam. Ang mahalaga ngayon ay hindi kung ano ang dahilan ng kanyang pagkilos, ngunit kung paano niya ito nalampasan.